Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humiliya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang tanong ng pagninilay. Tanong ng pagninilay ang ating narinig kay Jesus na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Sa mga alagad na nagnais sumunod sa kanya. Tanong ng pagninilay. Hindi lahat ng tanong sinasagot. Yung iba, pinagninilayan muna. Baunin mo muna sa iyong buhay. Pagnilayan, pag-isipan. Alam mo naman tayo, no? Pag tinanong, sagot agad no? Kaya hindi nag-iisip. Kaya madalas mali ang sagot. Mali ang paraan, no? Si Jesus nagbigay ng tanong, ng pagninilay sa mga alagad na nagnanais sumunod sa Kanya. Ano ang tanong? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Alam ni Jesus na hindi madali ang sumunod sa Kanya. Hindi madali. Kaya nga hindi lahat ng alagad nagnanais sumunod. Tama ba? Si Judas, no? Alagad niya yon, pero nakasunod ba kay Jesus? Hindi. Bakit? Pagdating sa pera, yan, nakalimutan si Jesus. No, meron ba dito sa atin nun? No? Yung simba ng simba, pero pagdating sa pera, nakakalimutan si Jesus. Taas niya ang kamay, sino dito? Siyempre, ayaw nyo magtaas, di ba? No? May ganyan. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi na ni Jesus, hindi madali ang sumunod sa akin. Kaya nga bago pa sila sumunod, anong sinasabi ni Jesus sa kanila na dapat nilang gawin? Limutin ninyo ang ukol sa inyong sarili. Pasanin ang inyong krus at sumunod sa akin.
limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Walang makasusunod sa Diyos nang hindi naglilimot sa sarili. No? Tayo, no? Lagi una ang sarili. Tamo, tingnan nyo sa mga dasal ninyo. Sinong una? Lagi yung pansarili. Kahit ba pang pamilya yung dasal ninyo, para lagi sa inyo. Nagpasalamat ka ba muna sa Diyos? Humingi ka ba muna ng paumanhin sa Diyos? Lagi sa dasal, una ang sarili. Una ang gusto. Una ang sariling plano. Yan. Gusto ko magkaanak. Gusto ko yumaman. Gusto ko, lahat gusto mo. Ano sinasabi ni Jesus? Limutin ang ukol sa sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin. Hindi pwedeng sumunod sa Diyos nang hindi nagpapasan ng krus. Kaya malinaw, hindi madali. Madalas kasi ang tao, kung saan madali, yun ang pinipili. Kung anong mabilis, yun ang gagawin. Bakit? Ayaw mahirapan. Ayaw nang nahihirapan. Kaya nga, may mga pagkakataon, ang tao, para mabuhay, ipinagpapalit ang gawang kabutihan sa kasamaan. Pumapanig sa kasamaan, kapalit ng buhay. Pinagpapalit ang kabutihan kahit pa makagawa ng kasamaan. Makamtan lang ang mundo. Di ba may mga ganyan? No? Yung alam ng mali, no? Papanig pa rin sa mali. Bakit? Kasi, no? Baka hindi na manalo sa susunod na eleksyon. O baka hindi na siya maging kaalyado. No? Kaya pagtatakpan, poprotektahan kahit mali. At hindi ito malayo sa mga karanasan natin bilang ordinaryong tao. No? Yung kumita ka nga, no? Pag uwi mo, ang dami mong kita. Pero nandaya ka naman. Sa mga vendor dyan, no? Uuwi, no? Ang daming kita sa araw na ito. Pero ang daming dinaya. Yumaman ka nga, pero galing naman sa nakaw. Na-promote ka nga, pero ang dami mong naapakan. Sumikat ka nga, pero marami kang siniraan. Masaya ka nga, pero mula naman sa panloloko at pagluloko. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas nito ay ang kanyang buhay. Yan yung ibig sabihin nun. Kaya dapat pinagninilayan ang bawat ginagawa. Isang tanong na nagpapangaral na walang kabuluhan ang makamtan ang bagay sa mundo kung kapalit naman ito ay ang pagiging masamang tao. Yan ang gustong ituro ni Jesus. Walang halaga ang makamit ang mundo kung ikaw ay naging masamang tao. Kaya kung gusto mong kumita, magsumikap ka. Kung gusto mong yumaman, pwede naman. Paghirapan mo. Gusto mong ma-promote, dapat makuha mo ng tapat. Gusto mong sumikat, pagtiyagaan mo. Pagpasensyahan mo, mahabang pasensya. Ganyan ang tinuturo sa atin. Lumaban ng patas. Ngayong araw na ito, inaalala natin si Santo Domingo o si Saint Dominic. No? Si Santo Domingo, madali lang ito. Madali lang para maging santo. Sabi sa kwento, minsan sa kanyang buhay, nagbenta ng kanyang mga libro.
Father naman, ang dali naman nun. No? Nagbenta ng libro para makatulong sa mga mahihirap. Bakit libro? No? Para sa kanya kasi importante ang libro. Matalino ito. Si Santo Domingo, isang preacher. No? Kaya nga, ang mga UST, piyesta nila ngayon. Ito ang kanilang patron. No? Di ba? Yung UST, education ang mahalaga. No? Para sa isang educator, mahalaga ang libro. Aanhin mo ang magarang damit kung walang karunungan. Di ba? Sa teacher, mas mahalaga ang libro, ang karunungan. Kasi yan ang kanilang puhunan. No? Hindi yung kung ano-anong kolorete. No? Yun dapat ang pinagtutuunan, yung karunungan. Kasi yun ang kanilang trabaho. Pinapakita ni Santo Domingo na kaya niyang isuko anumang yaman, kaya niyang ibigay anumang mahalaga sa kanya sa ngalan ng gawang kabutihan. Yan ang maganda na halimbawa ni Santo Domingo. Hindi niya kinamtan ng mundo. Talagang binigay niya ang lahat para sa mundo. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay laging pagpili sa kabutihan sa gitna ng kasamaan. Kaya nga si Judas, hindi naging tunay na alagad. Sayang, pinili na siya eh. Pero anong kanyang pinili? Makamtan ng mundo. Ano yung nakamtan niya? Pera. Pinagpalit ang pagiging alagad. Yan ang pagsunod sa Diyos. Pagpili sa kabutihan sa gitna ng kasamaan. Dahil ang buhay na gawa sa kabutihan, kahit mahirap, madalas magdadala sa kasiyahan. Pero ang buhay na gawa sa kasamaan, sa kabila ng kagaangan, magdadala sa kalungkutan at kapahamakan. Amen? Amen.